Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At kahit lahat ito ngayon, at patuloy natin purihin, patuloy na ating pasalamatan ng Panginoon sa umaga ito. Sabay-sabay natin siya awitan. Malayo tayo kumain, malayo tayo sa umaga ito. Hallelujah. Palakpak natin ang ating mga Hallelujah. All the people is amen. Amen. Hallelujah.
Lord God, let your beautiful Holy Spirit fall afresh on us, Panginoon. Jesus. Let us put aside all the distractions, all the trials, all the struggles, and all the problems that we are facing. Sa Panginoon naman natin, i-focus. Sa natin natin ituon ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa mga itong kaligaya. Sabay-sabay natin, maranasan
ng araw na ito ay pinagpala ng Panginoon. Salamat sa Kanya dahilan sa mga pagpapala, mga pagtuturo sa atin, at maging sa mga pagsubok man dumarating at hindi natin nakita na ang Diyos ay nagbabaya. Bagkus patuloy na gumagawa sa lahat ng pagkakataon. Ang buhay na ito ay patuloy natin pagpasalamat sa Kanya. Darating ang panahon na tayo haharap sa Panginoon, mayroong kagalakan sa Kanyang harapan. So, ayun po umaga, patuloy natin ihanda ang ating mga puso, ang ating kalooban. Tanggapin natin ang pagpapala ng salita ng Diyos. Ang ating pong pinag-usapan para sa buwan na ito ay surrender. Surrendered life to Christ. Ngayong umaga, ating pong titingnan yung resulta ng pagsuko ng buhay kay Hesus Kristo, at ito ho ay napakahalaga. Iyamang si Hesus Kristo ang siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So wala na hong iba na maaring sabihin natin na aring isuko natin ang ating sarili maliban lamang sa Panginoong Hesus. So, ngayon po umaga, patuloy na tayong manalangin at tiningin natin sa Diyos ang pagpapala ng Kanyang salita. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw na ito na yung kaloob sa amin. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa, maging sa mga kapatid ho namin na naka-online ngayon. We pray ng pagpapala ng iyong salita ay patuloy na dumaloy mula po sa lugar na ito. Lord, tunay nga po na ikaw ang Diyos na patuloy na binagmumula ng napakaraming mga bagay, Panginoon, at ang iyong pagpapala sa iyong mga anak ay palaging dariyan. Ang iyong pagtugon mag-isa ang mga dalangin. Ngayon pong umaga, we pray ng aming mga puso, patuloy pa kang lilising, na matanggap namin ang biyaya ng iyong salita. Tunay nga po, Diyos, na ito man ay paalala mo sa amin, ito man ay pagtuturo, pagtutuwid. Tulungan mo kami na aming pumatanggap ayon sa pangungusap ng Santong Espiritu sa amin. Patuloy ka namin ni Diyos ay tataas. Patuloy ka namin pagpupurihan at ang iyong salita na patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan. At wala pong sino man ang lalabas na hindi na pagpapala, bagkus baon ng panibagong kalakasan na mula ko sa iyo. Purihin ka po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na ang Panginoon. Amen. Amen. Praise God. So, results of surrendered life to Christ. Napakahalaga ng pagsuko. Matapos na tayo po'y lumapit sa Panginoon o tayo po'y tinawag ng Panginoon, mayroon isang katanungan sa Bible School. Saan nga ba nagmumula ang kaligtasan? Napakahalaga sa ating mga mananampalataya ay maunawaan natin ang kaligtasan ay unang-una ito ay biyaya na pinagkakaloob ng Diyos. So, hindi dahilan sa ating isinuko yung buhay sa Panginoon, masabi natin tayo po ay naligtas, kundi dahilan sa ang Panginoong Jesus ay naghandog ng kanyang buhay doon sa krus. Kasi kahit na anong pagsuko, kung wala naman pong paghahandog na naganap sa krus, kaya ang kaligtasan na ating pong natamo, ito po ay biyaya and 100% biyaya ng Panginoon. So, mayroon tayong bahagi pero hindi bahagi ng kaligtasan, no? Kundi ito ho ay sa pamamagitan, matatamo yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagsuko ng buhay sa Panginoong Jesus na ito ho ay kanyang pagharian. So, sabi po ni Tim Keller, na isa ho sa mga Bible theologian and scholar, sabi niya, unless you're willing to admit you're at war with God, you will never know how to surrender. So, mapapansin po natin, no, na mga panahon, kumbaga may mga panahon sa buhay natin bilang mga mananampalataya, or hindi, nung panahon na hindi pa tayo nakakakilala kay Hesus Kristo, nandun yung panahon na, kumbaga, hindi natin kinikilala ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Nung panahon na yon, tayo ho ay nasa ilalim ng pakikipaglaban sa Diyos. Kaya nga po, tayo ho ay naging mga
rebelde laban sa Panginoon. No? Ngayon, kung hindi natin makikita yung ating sarili na nasa ganoong kalagayan, kailanman, hindi ko natin kikilalanin ng ating sarili na kinakailangan natin i-surrender ang ating buhay sa Kanya. So, napakahalaga ng pag-surrender. At ano nga ba ang mga resulta ng pagsuko ng buong buhay sa Panginoong Jesus? Unang-una, you will experience His forgiveness. Okay? Forgiveness. Mahalaga maunawaan natin ang salitang pagpapatawad ng Panginoon. Okay? Yung pagpapatawad ho, higit natin itong mauunawaan sa ating mga buhay kung alam natin sa ating sarili na tayo ho ay nagkasala. No? So, kailanman, hindi natin kailangan ng forgiveness ng Lord kung hindi natin makita ang ating sarili na nasa kasalanan or nagkasala ho tayo. Pero ang Panginoon ay mayroong assurance, ang aklat ni John ay nagsasabi. Sabi niya, I am writing to you who are God's children because your sins have been forgiven through Jesus. Okay? Sabi ng NLT, no? Pinatawad, isinusulat ko ito sa inyo, mga anak. Sabi ni John the Beloved. Because your sins have been forgiven. No? So, napatawad lamang yung kasalanan natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. No? Kay Kristo lamang. Kaya yung buhay na ito na isinuko natin sa Panginoon ay nandoon yung forgiveness ni Lord. Isan, ang hirap lumapit o ang hirap mag-share ng gospel sa mga tao, lalong-lalo na kapag sa tingin ng tao, sa kanyang sarili ay napakaraming mga accomplishments sa buhay. At minsan, hindi niya nakita na kanyang sarili ay lumabag sa anumang plano at kalooban ng Panginoon. Ito yung mahirap makareceive ng forgiveness ni Lord. So maunawaan ho natin yung kahalagahan ng pagpapatawad ng Panginoon na ito po'y kanyang ipinagkakaloob, no? Ipinagkakaloob sa sino mang isinuko ang buhay sa Kanya. Makikita rin natin yung kahalagahan ng forgiveness, no, ng Panginoon, maging doon sa isang lalaking mayaman na na-encounter ni Jesus. Okay? Yung isang lalaking mayaman, okay, nung kanyang nakatagpo ang Panginoong Jesus, habang sila ay naglalakad, sabi niya, Guro, ano ba ang dapat kong gawin upang ako ay makapasok sa kaharian ng langit? So sinabi ng Panginoon, gawin mo itong kautusan. And sabi niya, nagawa ko na pong lahat iyan. No? So sa tingin ng lalaking mayaman, siya ho ay matuwid. Pero sabi ni Jesus, meron ka pang isang hindi nagagawa. Ibenta mo ang iyong mga ari-arian at sumunod sa akin. Ang sabi ng kwento, katalata, nalungkot ang lalaki, sabay na umalis. Wala siyang desisyon na gawin yung bagay na yun. Sapagkat sa tingin niya sa kanyang sarili, nagawa niya ng lahat-lahat. So, hindi niya na kailangan pa ng forgiveness ng Panginoon. Hindi niya kailanman mararanasan ang pagpapatawad ng Panginoon. Subalit, sa bawat isa sa atin na lumapit sa Panginoong Jesus, isinuko ang buhay, no? Nakita natin yung ating sarili na tayo po ay kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Nakita natin ang ating sarili na tayo makasalanan. Ngayon, makikita ho natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Sa paanong paraan? No? Sa paanong paraan? Wala hong iba kundi ang tumingin ho tayo sa cross ng Panginoong Jesus. Pagka sinabi ho natin, tingnan natin ang cross ng Panginoong Jesus, ito'y nagpapahiwatig na mayroong ginawa sa Jesus sa krus ng Kalbaryo. May ginawa ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang yung pagpapatawad ay maranasan ng sinumang sumuko na ng buhay sa Kanya o isinuko na yung kanyang buhay sa Kanya. Makita natin ang mga halimbawa ng pagpapatawad ng Panginoong Jesus, no? So, unang-una,
Jesus teaches unconditional forgiveness. Nagtanong si Pedro, no? Napapatawad ho kayong Panginoon, no? So, itinanong niya, makailang ulit? Sabi ni Jesus, 70 times 7, yung pagpapatawad, no? So, ito ho'y mula mismo sa Panginoon. Actually ho, yung number 7 sa Hebrew, no? Makikita ho natin yung perfection, no? So, perfection, yung 7 is perfect number sa Hebrew. Okay? So, kaya nga, mapapansin nyo din, ang isa sa mga interpretation ng symbol ng Antichrist is 666. Kasi, pinahihiwatig ng numero 6, yung hindi siya kumpleto. No? Pero, yung number 7, nagsisimbolo siya doon sa perfection, no? Nagsisimbolo siya sa completeness. So, sinabi ni Jesus, itinuro ng Panginoon, patawad, no? 70 times 7. So, kumbaga makikita ho natin na ganito yung katuruan. Although, pagdating po sa harapan ng Panginoon, kasama dito yung repentance. Okay? Kasama yung repentance. At lahat ng sumuko sa Panginoon, isinuko yung kanyang buhay, na nakakaranas nito, kasama ho yung pagtalikod sa dating buhay at pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Another example, Jesus forgave the woman caught in adultery. Mula dito sa John chapter 8, verse 1 to 11 na kwento. Alos dala-dala ng mga Pharisee yung isang babae kay Jesus, pero actually, sa kwento, sa senaryo yun, hindi ho yung babae yung sentro, kundi si Jesus, sapagkat may intention yung mga Pariseo na hulihin ng Panginoon. No? At para maipabilanggo at maipapatay ang Panginoong Jesus. Subalit, nandoon po yung inirelease ng Panginoon yung kanyang pagpapatawad. And then, yung pangatlo, nung nasa cross ang Panginoon, no, sabi ni Lord, Ama, no, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kailang ginagawa. Ang dami nakapaligid sa Panginoong Jesus. Subalit, nandoon yung kanyang forgiveness. Si Jesus ay makapagkakaloob ng kapatawaran sa sino mang lumalapit at makapagkakaloob ng pag-asa at panibagong buhay. Isang karanasan ito ng sino mang lumapit kay Kristo at isinuko ang kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay pinagkakaloob ng Diyos sa sino mang nagbabalik loob at isinuko ang kanilang buhay kay Jesus. Tanging ang Panginoong Hesus Kristo lamang ang siyang ating tanging pag-asa at wala na pong iba. Wala na ho tayong ibang maaaring lapitan pa para maranasan, maging ang kalayaan, tanging sa Kanya lamang. Pangalawa, you will experience His peace. No? Kapayapaan na mula sa Panginoon. Sabi ko ng Romans chapter 5, verse 1, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Pansin mo natin, sino may gawa? Ang Panginoong Hesus Kristo ayon sa talatang ito. No? Yung word ho dyan na peace ay mayroong kinalaman dyan sa salitang tayo ho ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. No? Pinaging matuwid. O baga, kung makikita ho natin ang ating sarili, maranasan, may experience ho natin, kung na-experience na ho natin sa ating sarili, na mayroon tayong dalahin sa buhay dahil sa ating mga pagkakasala at hindi pa tayo pinapaging matuwid ng Panginoon, palaging hindi natin mararanasan ang totoong kapayapaan. Subalit ang sino mang nakasumpong kay Jesus, nasumpungan ng Panginoong Jesus,
no? Lumapit sa Kanya at nandoon yung pagsuko ng buhay at forgiveness ni Lord, eto, ipinagkaloob niya na tayo ho ay maging matuwid o pinaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakahalaga ho ng pananampalataya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi madalas naglalaban yung sariling gawa ho natin at yung gawa ng Panginoon. No? Para sa atin minsan, no? Para sa atin minsan, parang hindi mo ma-experience yung tunay na peace hanggat wala kang ginagawa para sa sarili mo. No? Pero actually, ang Panginoon Jesus ay meron ng ginawa doon sa krus. Ang napakahalaga ay makita ng bawat isa kung isinuko natin yung ating buhay sa Panginoon Jesus. Makita ho natin, walang iba kundi yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung buhay ng sino mang, ito na yung panibagong buhay na meron ang sino mang isinuko ang kanyang buhay sa Panginoon. So, masasabi ho natin na si Hesus Kristo ay sapat na sa bawat isa sa atin. Wala nang anumang dapat pang idagdag upang tayo ho ay maligtas. Wala nang ano pa man na maaaring lapitan ho tayo maliban kay Hesus Kristo. Makita natin ngayong umaga ang napakasaganang biyaya ng Diyos. So, ang tunay na kapayapaan ay ipinagkakaloob ng Diyos. Wala ito sa lugar, no? Wala ito sa kung sinong tao, wala ito sa kung anong ginagawa mo, kundi na kay Hesus Kristo ang tunay na kapayapaan. Kapag nakita mo ang ginawa ng Panginoong Jesus, nakita mo na siyang kumikilos, no? Naranasan mo yung kanyang pagpapatawad, matapos mong isuko yung buhay mo sa Kanya, ito ho, kapayapaan ang Kanyang ipinagkakaloob. Sabi po ng isang author, the peace of God can be described as a tranquil state of appreciation and faith when we submit to and trust the commandment of God and Christ. No, masyadong mga maliliit po, hindi gaano makita, no? So, the peace of God can be described as a tranquil state of appreciation and faith when we submit to and trust the commandment of God in Christ. It requires a mixture of humility and courage to experience God's peace, seeking beyond the mere abilities of our own understanding. Totoo nga po na iba yung kapayapaan ng Panginoon. No? Iba yung kapayapaan ng Panginoon. Alam niyo, mayroong isang author ng isang aklat na, yung author ng isang aklat na i-share na niya yung isang quotation doon. Sabi niya, or matapos niya basahin yung isang aklat ng kaibigan niya, nasabi niya, halos ang iglesia, no? Ang iglesia, ang tumatakbong kultura sa iglesia ay ang politics, and then ang modernong kultura sa panahon natin ngayon, no? Na halos maaaring ito yung nagiging batayan kaysa sa mismong ang Word of God, mismong ang salita ng Diyos. So paano ho? Actually, kung titingnan ho natin ang nangyayari ngayon sa US, hindi ho maganda yung mga ina-approve na mga batas nang maupo ang panibagong Pangulo. Anong kinalaman nito pagdating sa kapayapaan? Maaaring, kung ang pag-asa ng iglesia, ng church, ay ang gobyerno sa kung anong desisyon na kailang gagawin, tiyak na mawawala ng tunay na kapayapaan ang iglesia o ang mga mananampalataya. Pero kung ang pag-asa ng bawat mananampalataya ay tanging kay Hesus Kristo at higit na nangingibabaw ang Word of God, ang salita ng Diyos sa iglesia, sino man ang pumalit na Pangulo, ang kapayapaang ito ay hindi maaaring nakawin ng kaaway.
sapagkat ito'y mula lamang sa Panginoon. So, nandun yung pagpapasakop at pagtitiwala sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? May mga pagkakataon sa ating buhay, once na hindi natin nakikita yung mga bagay-bagay na kung anong ginagawa ng Panginoon, nandun yung kaguluhan sa isipan, nandun yung kaguluhan sa ating kalooban. So higit ditong pinaiiral ay ang pagtitiwala sa kung ano ang pangako ng Panginoon. At ito yung maaaring umabot sa ating puso, umabot sa ating buhay, at ang kapayapaan ng Panginoon ay ating mararanasan. Kasama dito ang pagpapakumbaba na maranasan ng kapayapaan mula sa Kanya. So, hindi ho ito maunawaan ng ating sariling kaisipan. Sapagkat ito ay pagkilos o gawa ng Diyos sa buhay ng sinumang tao na ang kanilang buhay ay ipinasakop na sa Panginoong Hesus. Parang isang panahon sa buhay natin nung magkaroon man ng malakas na bagyo sa atin. No? Nung magkaroon ng malakas na bagyo, actually, yung ating gobyerno ay nagsabi na sa atin, no, na umalis na kayo dyan. Nagkaroon po ng forced evacuation. Okay? Nagkaroon ng forced evacuation. Mayroong ilan, halimbawa, yung napabalita dyan sa may tulay ng Tawa. Pinapaalis, pero ayaw pa rin umalis. No? So, kumbaga, nanatili siya sa kanyang sariling paniniwala, pag-asa, na posibleng hindi siya abutin ng baha. No? At sa tingin niya, mas ligtas siya. Pero kung nag-submit siya, no, nagpasakop siya at pumunta siya sa isang matatag na gusali, maaaring hindi mangyari sa kanya yung ganoon. No? Naging kapahamakan. Sa atin po, bilang mga manampalataya, nawain natin ang katotohanan ito. No? Mapabaguhan man tayo o datihan. Kung ang buhay mo ay pinagkatiwala mo sa Panginoon, isinuko mo ng lubusan, mahalagang maunawaan mo na ang buhay mo ay mayroong katiyakan sa harapan ni Kristo. Mayroong tiyak na patutunguhan sapagkat pag sinabi natin isinuko natin yung ating buhay sa Panginoon, kasama ho dito yung pagtitiwala na siya po ang may hawak sa kinabukasan natin o siya yung nagmamanage ng buhay natin. So, pagtiwalaan ng lubos ang Panginoon. Yamang isinuko na ang buhay na ito kay Hesus Kristo. So, peace with God. Alam niyo kung ang pinakamalala dito? No? Ang pinakamalala sa lahat, kung bakit hindi natin maaaring ma-experience yung kapayapaan ng Panginoon, sapagkat nung araw, tayo po ay dati tayong kaaway ng Diyos. Dati tayong kaaway ng Panginoon at wala ho tayong kapanatagan o kapayapaan. Nasa ilalim tayo ng puot ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng galit ng Diyos. No? Nung araw, ng panahon na hindi pa natin isinusuko ang buhay natin sa Kanya. So, kaya nabubuhay tayo sa ilalim ng takot at parusa ng kamatayan. No? Subalit, ang Romans chapter 5 verse 10 ay maliwanag pong naghahayag. No? Romans chapter 5 verse 10 naghahayag na sabi niya, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. No? Napakaganda hong marinig yung salitang kaibigan. Okay? Tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Halos magkataliwas yung salitang kaaway at kaibigan. Naalala ko, nung panahon ng mangaral si Brother Sadu, no? Sabi ni Brother Sadu, kung
Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? And then, biblical ho yun. Ngayon, sabi niya, kung ang Diyos ang kalaban natin, sino ang kapanig natin? O sino makakapanig sa atin? Kumbaga, ibang usapin kapag ka ang Diyos ang naging kalaban ng kung sino man. Sapagkat siya mismo may hawak ng buhay, siya may hawak maging ng kamatayan. Subalit sa atin ho, hindi na yung kamatayan ang nangingibabaw, bagkus ang buhay. Sapagkat hawak ito ng Panginoon. Alam niyo ho, ang kamatayan ay maaaring dumating yung pisikal na kamatayan sa sino man at wala akong makapagsasabi. No? Yung isang kwento na naalala ko at naipost ko itong linggong ito. Sabi, minsan mayroong isang alipin na inutusan ng kanyang amo. Sabi ng kanyang amo, pumunta ka sa palengke, mamalingki ka. Siyempre. Habang nandun siya sa Baghdad, nag-iikot-ikot, mayroong isang nakaitim na damit. At yung nakaitim na damit na ito, mahaba yung kanyang suot, na nakita niyang parang animoy kamatayan. Pagkatapos, biglang itinuro siya. Sa sobrang takot niya, umalis siya at bumalik sa kanyang amo, at pagkatapos, nagsumbong. Sabi niya, maaari hupang pahiramin ninyo ako ng inyong kabayo, sapagkat pupunta ako ngayon sa Samaria. Sapagkat nakita ko ang kamatayan na itinuturo niya ako na parang papatayin. No? Sabi niya, sigurado ka? Sabi niya, oo. So, ipinahiram niya yung kanyang pinakamabilis na kabayo. Sabi niya, para makarating ka ng mas mabilis sa Samaria. At mamayang gabi, nasa Samaria ka na. So, ganun nga po yung ginawa ng alipin. At pagkatapos na umalis yung alipin, pumunta ng palengke at nag-ikot-ikot itong amo na ito. At nakita niya nga na nandoon yung nakakulay itim na si kamatayan. Inapitan niya. So, sabi niya, yung katulong ko kanina nag-iikot-ikot, bakit mo itinuro? Bakit mo siya pinagbabantaan? Sabi ni kamatayan, hindi yun pagbabanta, kundi pagkabigla. Kasi mamayang gabi, mayroon akong appointment sa kanya sa Samaria. Nangangahulugan, hindi natin ito maaaring takasan kapag dumating ang panahon na yun. Subalit, bawat isa sa atin ay napaghahandaan sa pamamagitan ng pagsuko ng buhay kay Kristo. Na magkaroon tayo ng kapayapaan kahit man dumating yung mga panahon ng kaguluhan, dumating yung mga panahon ng pananakot ng kaaway, hindi ka basta-basta matitinag sapagkat ang iyong pag-asa ay tanging na kay Jesucristo. So, ito ho yung tinutukoy ng talata, no? Ng talata binasa ho natin, na dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit anong nangyari? Sabi dyan, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito yung katiyakan ng bawat isa sa atin na ang Panginoong Jesus ay nabubuhay. No? Kung ang Panginoong Jesus ay nanatiling patay, useless itong
pinangangaral natin ngayon. No? So, naligtas, no? Maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Tunay na pinagpalang pag-asa ng bawat isa sa atin ngayong umaga. No? Ang buhay ng Panginoon Jesus. Ang kanyang kamatayan sa krus ang naging dahilan upang bawat isa ay magkaroon ng buhay. So, ngayon po, kapayapaan ang umiira sapagkat alam ho natin na hindi tayo patungo sa kapahamakan, bagkus patungo sa buhay na walang hanggan. Pangatlo, you will experience His grace. No? You will experience His grace in Romans chapter 5, verse 15. So, dito sa Romans chapter 5, verse 15, no, makikita ho natin yung kapayapaan na ipinagkakaloob ng Panginoon, yung biyaya na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. No? So, tingnan ho natin ang Romans chapter 5, verse 15. No? So, sabi diyan, but not as the trespass, so also is the free gift. For it is by the trespass of the one, the many died. Much more did the grace of God. And the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounds unto the many. Nangibabaw yung biyaya ng Diyos, no? Yung grace ng Panginoon sa atin. So, alam nyo, matagal nang nandoon yung grace ng Panginoon sa atin. Okay? Nandoon na yung grace ni Lord. Although may mga katuruan, no? Na halos lahat ay maaaring makaranas ng biyaya ng Panginoon. So, unawain mo natin, ang biyaya ng Panginoon, nararanasan lamang ito ng mga taong isinuko kayo ng buhay kay Kristo. Biyaya. Kasi, may mga pagkakataon sa buhay ng tao, no? Sa buhay natin bilang tao, hindi talaga natin ma-experience at hindi rin natin maunawaan yung grace ni Lord hanggat hindi natin nakikita yung ating sarili na kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Halimbawa, an application po, sa pag-share ng gospel sa iba, no, pagpapakilala kay Yesu Cristo. Minsan, mag-share ako ng gospel, no, sa ibang tao. Minsan, ang nangyayari, parang, okay, tanggap nila si Jesus, Lord and Savior, pero hindi gaano. Okay? Hindi gaanong ganoon, kasi hindi naman ako ganoon kalala at hindi naman ako ganoon kamakasalanan. Okay? So, nangyayari minsan na yung ginawa ni Yesu Cristo doon sa krus ng Kalbaryo, parang nagiging dagdag sa kabutihan na kanilang ginawa. Para asahan, Lord, mabuti naman ako, mabait naman ako, alam niyo, nakakalungkot isipin. Minsan, may mga halos anak na ng pastor, nakakalungkot isipin, nung namatay yung pastor, halos sabi ng anak, salamat sa Panginoon sapagkat naging blessing ang buhay mo sa amin na hindi ka namin makakalimutan, Daddy. And sana ho, gabayan nyo na lang ho kami. No? Sana ho, gabayan nyo na lang kami. Ang kapatid, ang sino bang namatay na, kailanman hindi na maaaring makawitness kung ano man ang nangyayari sa lupa para samahan ka. Parang sinasabi niya, Daddy, bultuhin mo na lang kami. So, hindi na ako maaaring makawitness at kung ano maaaring gawin, kasi alam niyo, yung mga teaching sa Catholicism ay ganito. Yung mga namatay na dineclared the saints, no? Dineclared the saints, pwede kong lapitan upang sila ipanalangin sa Diyos.
yung lahat ng mga saints na dineclare ng Vatican na santo, pwede kang lumapit doon sa kanila at sila ang mananalangin para sa iyo. So, alanganin ho yung ganon. Bakit ko po naisakay ko dito? Kasi hanggat hindi rin natin naunawaan ang Word of God, hindi mo lubos na may experience ang salita ng Diyos. No? At hindi mo may apply ng lubos. Ganon din naman yung grace ng Panginoon kapag hindi ho natin nakita ang ating sarili ayon sa declaration ng Word of God, no? Na dati tayo mga patay sa harapan ng Diyos. Hindi ho natin nakita yung declaration na sinabi ni Paul na tayo mga kaaway ng Diyos, tayo kahabag-habag, lahat tayo nagkasala at hindi natin nakikita yung ganong realidad sa buhay natin. Yung kabuuan ng biyaya ng Diyos ay hindi rin natin lubos na maunawaan. Bakit? Kasi meron tayong maaaring pinangahawakan na ito yung aking ginawa, ito yung mabuting nagawa ko. At hindi naman ako kasing sama nila. So, palaging nandoon yung good works. No? Hanggat hindi natin iaalis yung bagay na yun. Di ba na makita natin ang ating sarili nakahabag-habag? Mangyayari lamang ito sa pamagitan ng lubos na pagsuko ng buhay sa Kanya. So ano ba yung grace? No? Sabi ng isang author, grace is the love of God shown to the unlovely. No? Grace is the love of God shown to the unlovely, the peace of God given the unmerited favor of God. So, kung uunawain mo natin itong katotohanan ito, no? Grace is the love of God, no? Yung pag-ibig ng Panginoon, no? Kasi sinabi natin grace. Yung pag-ibig ng Panginoon, pag pinag-usapan naman natin yung love, alas magkakakonect ko ito eh, no? Pag sinabi naman natin pag-ibig ng Diyos, it is unconditional. Unconditional. Nasa harapan ng Panginoon, sino ka man, ano ka man, no? ano man ang naging kasaysayan mo, eto, yung pag-ibig ko sa'yo. No? So, walang kondisyon yung pag-ibig ng Diyos. So, sabi dyan, no? Grace is the love of God shown to the unlovely. Yes. Ganun ho yung biyaya. Sino tayo na maaaring makapagsabi sa harapan ng Diyos na ako'y karapat-dapat sa iyo? No. Wala ho. No. Wala makapagsasabi na ako'y karapat-dapat. No. Sapagkat ito ganyan, so it is not by works, no, yung salvation. By grace alone na ipinagkakalob ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin, ng ating buhay, ating isinuko sa Kanya. No? Lumapit sa Kanya. Naranasan natin ang grace na ito ng Panginoon. So, the unmerited favor of God. Alos, araw-araw ho, alam niyo ho, araw-araw, palaging na-experience natin yung grace ng Panginoon. Grace ni Lord noong mga panahon ng lockdown. Grace ni Lord noong panahon ng bagyo. Nangiiba po ang grace ng Panginoon sa atin. Sabi ko sa inyo, yung favor ni Lord, parang face mask. Maglakad-lakad ka din sa sentro at pagkatapos, kumbaga, nasa paligid mo, yung bahing, nandiyan na, no? Harap-harapan. Kapag wala ka home face mask, maaring yung mga droplets, kapag bumahing yung kaharap mo, masasagap mo yun. Pag wala kang face mask. Pero pag meron kang face mask, kahit na bumahing, at least, no? Maaring yung droplets yung dumikit lang at pagkatapos maligo ka agad-agad. At least hindi dumiretso nung nahinga mo. Yun
kagaya nun ang biyaya or favor ng Panginoon, kapag ang favor ni Lord ay nandiyan, bagamat maraming mga pagsubok man sa buhay, alam mo, patuloy kang makakatayo. Sapagkat favor niya ng iba. Iyon ay biyaya ng Panginoon na kanyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Okay? Grace is the most and best understood in the midst of sin, suffering, and brokenness. We live in a world of earning, deserving, and merit, and this results in judgment. That is why everyone wants and needs grace. Judgment kills, only grace makes us alive. Napakaganda ko. Ano? Napakaganda na ito yung higit na kinakailangan, no? Higit na makikita ko natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya. No? Na nandoon, sino man sa atin ang nakakaranas sa kasalukuyan, no? Ng kahirapan, o sino man nakaranas ng kasalanan, o sino man nakaranas minsan ng parang wala na siyang pag-asa pa. No? Subalit, yung biyaya ng Diyos ang nagkakaloob sa kanya ng pag-asa. No? Na pinagkakaloob, paano ba natin maunawaan talaga ang grace ng Panginoon? Kagaya na sinabi ko kanina, no? At maraming beses na naibahagi ko ito, palagi, wala kang ibang titingnan kundi ang cross ng Panginoon. No? Ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So, makikita ko natin yung kaibahan ng daigdig sa kung ano yung prinsipyo ng Word of God o ng Panginoon, ng Diyos. So, yung kahatulan ay nagdadala ng kamatayan, subalit tanging biyaya lamang ang maaari magkaloob ng buhay sa atin. Sabi ko, ng ilang mga grace theologian, sabi nila, yung grace ay ipinako sa krus. No? Si Jesus ko yun, na biyaya ng Panginoon sa atin. No? So, minsan, ang biyaya ng kaligtasan na ginawa ni Kristo sa krus ay hindi lubos na mararanasan hanggat hindi natin nakikita ang ating sarili na isang kahabag-habag at kaawa-awang makasalanan. So, ipinagkaloob ngayon ng Panginoon sa atin. Yung unang tao na kanyang nilikha, nagdala ng kamatayan. Subalit yung pangalawang Adan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, nagdala ng buhay. No? Yung biyaya ay ipinagkaloob sa atin. So ito yung bagay na dapat nating patuloy na ipagpasalamat sa Panginoon. Maaari ngayong umaga, wala ka mang gaanong material na bagay, pero napakasagana ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo may kumpara yung buhay mo sa ibang tao, no? Hindi mo may kumpara yung buhay mo sa ibang tao, pero ngayong umaga, napakasagana ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Maaaring nandoon yung kahirapan sa buhay, at maaaring nangangarap tayo na sana yung buhay ko ay kagaya noong ibang tao. Nawa, huwag natin gawing pamantayan yung pamantayan ng daigdig para sabihin mong pinagpala ka. Naririnig niyo po ako. Huwag niyong gawing pamantayan yung pamantayan ng daigdig para masabi mong pinagpala ka. Kundi ang tingnan mo yung napakasaganang biyaya ng Panginoon at doon mo ma-experience yung tunay na pagpapala. Sapagkat ang pagpapalang iyan
ay hindi kagaya ng pagpapala na kinikilala ng daigdig, natutuyo, nawawala, lumilipas, kumukupas, nasisira. Subalit ang pagpapala, bunga ng biyaya ng Panginoon sa atin, kailanman maging kaaway ay hindi ito maaaring nakawin. Lubos natin asahan at pagtiwalaan ang Panginoon. No? Itong napakaganda. Itong napakaganda sa Panginoon. Sapagkat pagka tayo lumalapit sa Kanya, ating isinuko ang ating mga buhay sa Panginoon. Kanyang inaayos ito. No? Kapag inilagay mo yung buhay mo sa kamay ng Panginoon, Kanyang hinuhubog at Kanyang inaayos ito. Maaaring pumunta tayo ngayong umaga dito na mayroong bigat ng ating kalooban, damdamin, pero ngayong umaga, napakaliwanag na ang biyaya ng Diyos ay napakasagana sa bawat isa na lumalapit sa Kanya. Pang-apat, you will experience His plan. As you surrender your life to the Lord, it will result, no? Okay? It will result an experience of His divine plan. Sabi niya sa John 10:10, no? Naparito ang kaaway upang mangwasak, sumira. No? Subalit naparito ang Panginoon. Anong Kanyang ginawa? Sabi niya, I came that they may have life and may have abundantly. Okay? Actually, yung Kanyang tinutukoy dyan, kasama yung pagsasaayos, kasama hindi lang kasaganaan, bagkus yung kaayusan ng buhay. Okay? Na maaaring pagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? You will experience His plan. Napakaganda ng plano ng Panginoon. Napakaganda ng Kanyang ginagawa. So, yung plano ng Panginoon na abundant life, no, para sa bawat isa sa atin, ito ho'y mag-uumpisa sa ating buhay kapag atin pong isinurrender yung buhay natin sa Kanya. Pastor, bakit ho nakakaranas pa rin ako ng kahirapan? Bakit ho nakakaranas pa rin kami na minsan mawalan? Kung abundant life yung pinangako ng Panginoon, hindi ko ba, Pastor, sa langit lamang ang abundant life na yan? Opo. Ipinamis ni Lord yung completeness, no, ng buhay pagdating sa heaven. Paano dito? Maaari ba namin na-experience yan? Okay. Dahil ng sinabi ko po kanina, huwag natin gawing pamantayan ang pamantayan ng daigdig para masabi mong pinagpala ka. Kundi maging batayan ang biyaya ng Panginoon. No? Maging batayan natin ang biyaya ng Panginoon. Oo, maaaring maayos yung kalagayan na kung anumang tinitingnan natin o tinitingala at pagkatapos yung kalagayan natin ay ganito, ganyan sa buhay. Pero napakahalaga, no? Napakahalaga na ito naman yung bagay na ginagawa ng Diyos. Nandiyan siya yung kalakasan, nandiyan yung hininga, alam mong ligtas ka, alam mong ang buhay mo ay nasa kamay ng Panginoong Jesucristo. Perfect yung plano ng Panginoon sa bawat isa. Yung kapatid, napakaganda ng buhay na nasa ilalim ni Jesucristo. Nasa ilalim ng pagsubok kay Kristo. Isang napakagandang karanasan ng bawat mananampalatayang Kristiyano. Dito ho, tayo ay mayroong katiyakan sa harapan ng Diyos. Na anuman ang mangyari, anuman ang maaring kinabukasan, yung buhay po natin ay sinuko ay mayroong katiyakan.
apat na katotohanan na ito ay ilan lamang sa mga dapat nating panghawakan. No? Ang apat na katotohanan ito ay ilan lamang sa maaari nating panghawakan na makita natin sa ating buhay. Sapagkat ang dami pa hong resulta. No? Ang dami pang resulta ng pagsuko ng buhay kay Hesus Kristo. Kasama diyan ang panibagong buhay na kanyang pinagkakaloob ayon sa 2 Corinthians verse 7:15, no? So, marami pa ho na mga katotohanan. So, ngayon, ito yung makita natin sa bawat araw na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yung pagpapatawad, no? Yung kapayapaan, yung biyaya, at yung kanyang plano sa bawat isa. Mayroong plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang biyaya ni Jesucristo ay patuloy na nanagana at kailanman hindi maaaring maubos. Ang kapayapaan na mula sa Diyos, hindi man natin lubos na maabot ng ating isipan, pero ito'y inilalagay sa ating mga kalooban. No? Kasama ng pananampalataya na ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang kumikilos. Higit sa lahat, makita ng bawat isa sa atin na tayo ho'y pinatawad. Tayo ho ay pinawalang sala na ng Panginoon. Alam mo yung, sino mo naka-experience na alam mo mayroon kang utang at pagkatapos due date ng utang mo. At ngayon, nag-iisip ka kung saan ka naman mangungutang para ibayad sa pagkakautang mo. Alam niyo ho, wala kang ibang maabot kundi yung pagkabaon sa pagkakautang. So, alala ka sapagkat maaaring mayroong lalapit sa'yo at sasabihin sa'yo, okay, magpapadala ho ng demand letter. So, notarize yung demand letter. Dahil nakita mo notarize, akala mo kaso na kaagad. No? Na pinagbabayad ka ng pagkautang mo. Alala ka, ano kayong gagawin ko? Ano kayong, saan kayo ko lalapit para may makapabayad? No? So, kumbaga, nandun yung pag-aalala, bakit po? Kasi hindi ka pabayad. At anytime, alam mong ang kasunod nun, maaaring magharap-harap kayo sa barangay, no? Para i-settle yun. Or hindi na barangay, medyo mas mataas pa. So, bigla na kung saan biglang nag-iisip ka ng ganun at alala ka, biglang may tumawag sa'yo. No? Magpapadala po ako dyan ng 30,000. At bahala na ho kayo kung anong paggagamitan nyo. No? Basta ho, bahala na kayo kung anong paggagamitan nyo. Okay? So, bigay sa'yo sa kabila o gitna ho ng pag-aalala mo, ang tanong, anong magiging karanasan mo? Anong magiging damdamin mo? Diba? Biglang parang, wow, nakaligtas ako. So, mababayaran ko na yung pagkakautang ko. Alam niyo ho, ganun din naman. No? Nandoon yung forgiveness ng Panginoon. Okay? Kumbaga, yung word na justify, no? Pinawalang sala. Yun yung karanasan ng bawat mananampalataya na isinuko na ang buhay kay Hesus Kristo. Napakalawak ng kanyang pag-ibig. Wala ko tayong maaaring lapitan at maaaring pagsukuan ng buhay. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Ngayon pong umaga, maaaring tayo po ay ngayon lamang nakadalo sa gawain ito. Maging sa mga kapatid ho natin naka-online, at may kasama ho tayong ngayon ngayon lang nakapakinig ng katotohanan ito, maasahan natin ang pangako ng Diyos
mapagkakatiwalaan natin siya. No? Na patuloy na gagawa at kikilos. So wala tayong maaaring gawin, kundi isuko ang buhay sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Maaaring meron man sa atin nakakaranas ng bigat ng kalooban. Ang kinakailangan ngayong umaga ay ang buong pusong pananampalataya. Na ang pangako ng Panginoon ay maaari niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. At anuman yung katotohanan ng ating napakinggan ngayong pong umaga, ito'y ginawa na ng Panginoon sa sino man nagtitiwala sa Kanya. Ano tayong lumapit sa Panginoon? Maaring meron man tayong mga dalahin ngayong umaga na ano man kabigat, mga pasanin sa buhay. Biyaya ng Panginoon ay nariyan. Kapayapaan niya na Kanyang pinagkakaloob sa atin. Kanyang plano na Kanyang isa sa katuparan, kasama ng Kanyang pagpapawalang sala. Ang magdala sa ating puso ng panibagong pag-asa. Lumapit tayo sa Panginoon. Bawat isa sa atin makipag-usap. Alang-alang sa Kanyang salita na ating napakinggan, napakasagana ng biyaya ng Diyos sa bawat isa. We praise you, Lord. Makipag-usap tayo. We glorify your name. Hayaan natin ngayong umaga na maranasan ang katotohanan ng Kanyang salita na ating napakinggan. Sapagkat ito ho ang panibagong karanasan ng sino man na kanyang buhay ay isinugo na kay Hesus Kristo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid mo ang aming mga damdamin, ang aming mga kalooban. Batid mo, Panginoon, maging anumang karanasan ang bawat isa sa amin. Sa umaga nga po ito, Panginoon, kinikilala namin ang pangako ng iyong salita. I pray, Lord, na sino man po na nakakaranas sa kasalukuyan ng hirap ng kalooban, bunga ng kasalanan, ikaw ang Panginoon na nagpapawalang sala. Tulungan mo nga po sino man ngayong umaga, maging baguhan ng Diyos na isuko ang kanyang buhay sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo na siyang Panginoon, tagapagligtas ng buhay. Kasama pagsisisi at pagtalikod sa dating buhay. Sino man ngayon pong umaga o Diyos, ang sa kanyang kalooban, alam walang kapayapaan at maging sa isipan. Dahil ikaw lamang ang makapagkakaloob ng kapayapaan. I pray, Lord, na higit na pang ipabawi yung pagtitiwala na ikaw may hawak ng bukas. Hindi lamang ng bukas, pati ng kasalukuyan, Panginoon. Lord, I pray ang iyong pagsama na maging katiyakan ng bawat isa. Tulungan mo rin kami, O Diyos, nang higit naming makita at maranasan ay ang iyong biyaya.
biyaya na patuloy na mabuhay sa iyong presensya. Biyaya, Panginoon, na higit naming kinikilala ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Biyaya na alam namin na higit kami na nagtitiwala sa iyo. Mas nakahihigit kami at tunay nga po ng pamantayan ng kayamanan sa aming buhay, hindi ang pamantayan ng kayamanan ng daigdig, bagkus ang iyong biyaya. Salamat po. Tulungan mo rin kami, O Diyos, na ang plano mo ang patuloy naming lakaran sa bawat araw. Hindi ho ang plano namin. Kung kayo man ay nagkamali sa aming mga plano, forgive us, O God. But Lord, we pray na napakagandang plano mo higit na mangyari sa bawat araw. Sa umaga ito, O Diyos, katagpuin mo nga po ang bawat isa alang-alang sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. I pray, Lord, na ang pag-asa higit po mag-ibabaw. Dalangin ko, Diyos, na patuloy mong samahan, pagpalain ang bawat isang narito, maging mga kapatid namin naka-online ngayon. Salamat po sa iyong salita na amin na pong tinanggap, Panginoon, at patuloy na pangahawakan at lalakaran. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na ay Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God. So, tuloy nga po ng Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay, ng pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ngayon pong umaga, no, bago tayo lumako sa ating mga announcement, no, narako po tayo sa ating mga kalooban sa kanya. No? So, alam po natin na ngayong umaga tayo po'y napagpala ng salita ng Diyos. Okay? So, atin pong ihanda ang ating mga offering, ating tithes, ating mga ikapo, at hayaan natin ang mga ito ay patuloy na magamit sa ikalalawak ng gawain ng Panginoon. So, ating pong ipanalangin ang mga kaloob na ito. Let us pray. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong pagpapala tunay nga pong higit na nananaga sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat kapatiran, sa mga mag-aaral, mga may hanap buhay, sa bawat ama at ina ng tahanan, sa mga anak. Lord, I pray na ang pagpapala mong patuloy na dumaloy. Maranasan ang kalakasan na mula sa iyo. At sa pamagitan ng mga kaloob na ito, narito ang aming buong pagtitiwala. Na yun na po kami pinagpala sa nakaraan. At meron kayong pag-asa na hindi mo kami pababayaan. Hayaan mo na mga kaloob na ito, mga handog na ito, patuloy namin magamit pa sa ikalalawang ng iyong gawain. Pagpalain mo nga po ito, Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na yung Panginoon. Amen. Amen. Praise God.
tayo po ay dumako sa ating mga mahalagang mga announcement. Tayo po ba'y na magpala ng salita ng Diyos? Amen. So, baunin po natin ang mga katotohanan ating pong napakinggan ngayon pong umaga. So, para po sa ating mga announcement, this coming Saturday, okay? Saturday, 8 a.m. sa dating lugar sa San Lorenzo Beach, ay magkakaroon po tayo ng water baptism, no? So, I think nung Sunday, tama, nung nakarang Sunday, mayroon ng isang nagpalista at mayroon pa kong ilang nagpapalista pa. Diyan po sa may likod kay Ate Karen ay magpalista ho, no, yung lahat ng magpapabaptize sa tubig, no? So, gagawin ko natin is aagahan ho natin kasi bago pa yan ay magkakaroon na tayo ng orientation, no, para sa ating pong water baptism, no? So, dati hong lugar sa San Lorenzo Beach, okay? So, okay. Ate Karen, ilan ho ang nasa listahan? Ay, okay. So, may isa, no? So, okay, last Saturday. So, yung mga nandito ho na magpapabaptize ay magpalista na po kay Ate Karen at magkakaroon pa ho tayo ng orientation before pa ang baptism, no? So, ngayon din po, no, yung pagpasok ho ng ating ng February ay maglalagay ho tayo dyan ng mga ano sa may likod natin. Maglalagay ho tayo ng application for ministry. So, bali magkakaroon tayo ng screening, and then papatawag yung lahat ng nais na maging kabahagi ng ministry dito po sa ating pong church, no? So, ilalagay ko natin yun dyan sa may likod. So, maaari kayong mag-fill up. So, wala pa tayong kopya ngayon. Dapat meron tayo ngayon. Okay? And then, by February po, actually, ang last day ho natin is January 31. Okay? Last Sunday is January 31. And then mag-uumpisa yung February. Monday ay uno ho yun, no? Uno ho yung Monday ng Friday, ng February. So, uumpisa ho next week, hindi itong linggong ito, sa susunod pang linggo, ay magkakaroon ho tayo may babalik na ho natin yung ating mga gawain. So, yung ating pong midweek service every Thursday from 6 to 7 p.m. Every Thursday, 6 to 7 p.m. And yung gawain ho ng mga kababaihan, ito ho ay Saturday, 8 to 9 a.m. And then yung kalalakihan naman po ay Sunday, 3 to 4 p.m. So dito po sa church. At ganyan din naman, yung NXA, dito rin sa church, no? Yung NXA, from 3 to 4:30. Okay? Sunday afternoon, NXA fellowship. So, 3 to 4:30. Okay? Yung gawain ng mga kabataan, no? NXA Youth Life. So, ayun po, dyan po sa likod ay mayroong mga sapatos na pangbata or mga, basta pakicheck nyo po dyan sa likod. So, nandiyan po si Kuya Dex at Kuya Jay. Ay dumaan na po kayo dyan sa likod at pumili para sa inyong anak or kung may magkasya sa inyo, no? Pwede nyo hong isuot sa Sunday, pero baka maging uniform po tayo. Okay? So, i-check nyo po. Kung mayroon kayong magustuhan, dalhin nyo na po agad, no? So, wag ho kayong magtulakan, medyo marami, kung maubusan, napakasagana naman ang biyaya ng Panginoon. Okay? Kung maubusan, tingnan nyo na lang ang biyaya ni Lord. Okay? So, yun po yung ilang mga announcement mo natin. Baka nakalimutan. Okay? So, yun po. By Saturday, yung lahat na magpapabaptize ay
sa dating lugar, sa San Lorenzo Beach, alas 8 ng umaga. At least gusto ko makuha kasi makuha yung lista ngayon para pag-usapan mo natin yung lahat ng magpapabaptize ay magkakaroon pa tayo ng orientation. Okay? So, yun lamang po ang ilang mga mahalagang announcement. No? So, let's all stand and let us pray. Let us pray for one another. Let us pray for this good week. Litas natin sa Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your holy name. Sabay-sabay natin panalangin sa Panginoon. Ang bawat isa, ipanalangin ang iglesia, ipanalangin ang buong darating, ang pag-iingat, pangunguna, pagkapala ng Panginoon, ang kanyang pagkaloob. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your holy name, O God. Thank you, Father God. Hallelujah. Ipanalangin natin ang ating mga pamilya. Ipanalangin natin sa Panginoon, maging ang kaligtasan ng bawat isa. We praise you, Lord. We exalt you, Jesus. Hallelujah. At uli namin, Diyos, itinatras sa iyo ang bawat tahanan. Hindi mo pagpalain, pangunahan at ingatan. We pray, Lord God, na ang pagsama, ang kalusugan ng bawat isa patuloy pong maranasan. Hallelujah. Lord, we pray na kung isang linggong ito, patuloy na maranasan ang pangunguna at pagpapala na mula sa iyo. We praise you, Jesus. Amang banal, tunay nga po na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong salita na amin pong tinanggap ngayon, na naging pagpapala ng aming kaluluwa, na amin pong babaunin dadalhin, Panginoon, saan man kami dumago. Lord, I pray na patuloy ka pong mahayag. Patuloy ka po namin maipakilala sa iba. We pray, Lord, maging kasama ng paglago ng gawain sa iglesia ito. Ang patuloy na karunungan, kalakasan, na iyong ipagkaloob sa amin. Amang banal, salamat po sa iyong katapatan. Hayaan mo na ang iyong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, patuloy na baunin ng bawat isa sa mga kapatid na nandito at maging sa mga kapatid na nakasama namin online. Lord, maraming salamat at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buhay ng bawat isa. Purihin ka po, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa mga pangyaring pangalan ni Jesus tayong Panginoon. Amen and amen. God bless po. See your face.